Kawawang mga 18 ex-Marines, iniwan na ng mga senador. Ang tanong ay, ilalaglag pa ng 18 ex-Marines ang mga di umano'y senador na tumulong sa kanila? Halika, atin ito pag-usapan mga kaibigan. Iniwan sa ere ng mga senador. Kawawang 18 ex-Marines at bodyguards inabandona matapos mabistong ilegal ang Peking Blue Ribbon hearing. 18 ex-Marines, may ipit at maglalaglag ba? Mga Kawikaan 19 verse 9. Ang bulaang saksi ay hindi makatatakas ng walang parusa at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay mapapahamak. Akala ng 18 dating miyembro ng di umano'y Philippine Marines at mga dating bodyguards na nagtatagong si dating Congressman Zaldico na sila ay habang buhay na poprotektahan at itataguyod ng mga makapangyarihang politiko na di umano'y nag-udyok sa kanila na lumantad. Akala natin sa kanilang mga binitawang maingay na akusasyon ukol sa milyon-milyong pisong laman ng mga maleta mula sa ponto ng flood control ay may matibay silang santikan sa Senado. Pero sa isang nakakalunos at nakakawalang katotohanan na formal na nabuksan, tuluyan ng iniwan sa ere daw at inabandona ng Paksyong Cayetano ang mga kawawang testigo matapos mabisto na ang mga di umano'y ipinangakong opisyal na pagdinig ay isang malaking ilegal na palabas lamang. Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard nang nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umano'y pasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Malinaw para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabandona umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa controversial na maleta issue. Narinig nyo ba ang naging matapang na pahayag ni Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ukol sa sinapit ng mga 18 ex-Marines? Tahasang isinuwalat ni Abante na ang mga dating bodyguards na ito ay literal daw na isinubo sa kapahamakan ng mga di umano'y politikong nagtago na ngayon sa dilim. Pero ang mas masakit para sa mga testigo dahil nauwi lamang sa isang simpleng press conference sa Club Filipino ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing. Sila ngayon ang mag-isang haharap at sasalo sa lahat ng kabi-kabilang kasong kriminal at sibil na inihahanda ng mga opisyal na kanilang siniraan. Therefore, ang mabilis sa di umano'y pag-atras ng mga protektor ayon kay Bienvenido ay nagpatunay na ginamit lamang silang kasangkapan para sa isang bigong destabilization laban sa kasalukuyang gobyerno. Ang tanong, totoo ba ito? Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kabilang si Senator Rodante Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na iligal na inuudyukan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umano'y pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang miyembro ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-maletang pera mula sa puganting si Zaldico. Mariin naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Ayon sa paglilinaw na Congressman Abante, iligal na inudyukan at ginamit ni Defensor ang pangalan ng Senado upang papasukin at palutangin ang mga testigo sa isang tagpuan na walang anumang legal na binding at authority. Therefore, nang magbukas ang formal na sesyon ni isang anino ni Senator Marcoleta o ng mga kaalyado ni Senator Cayetano ay hindi nagpakita upang ipagtanggol ang 18 ex-Marines na nag-iwan sa mga ito na bulagta at walang kalaban-laban sa bagsak ng batas. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon kundi maging ang motibo sa likod nito. Sinasabi nila na may sapat silang ebidensya ukol sa sinasabing maleta issue na kinasangkutan maging ng ilang bababatas. Pero mariing itinanggi ni Abante ang mga nakakatawang paratang na ito at binigyang diin na ang biglang pagkapurnada ng Peking hearing ay lalo lamang nagpalalim sa mga tanong ukol sa kawalan ng kredibilidad ng mga saksi at ang maruming motibo sa likod nito. Therefore, habang ang lehitimong Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo ay nakahanda ng ipasa ang kaso ni na Defensor sa Department of Justice dahil sa pag-usurpa sa kapangyarihan ng Senado,
ang mga 18 ex-Marines ay tuluyan ng napagtanto na sila ay ginawang sacrificial lambs ng ilang mga senador. Ang tanong ay, dahil sa nangyaring ito, maiipit sila at sila ba ay kakanta na? Have mercy, O God. Jeremiah 17 verses 5 and 7. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang bisig ang laman at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang napakasakit at nakakaawang sinapit ng 18 ex-Marines na ito na matapos magtiwala sa mga pangako ng mga makapangyarihang tao ay biglang di umano'y iniwan sa ere. Nila inabanto na daw at hinayaang mabaon sa mga kaso ay isang napakalalim na paalala ng ating Panginoon Diyos ukol sa kabiguang dulot ng pagtitiwala sa tao. Sa buhay, madalas tayo nagpapagamit sa mga maling bulong, sa pera, sa pride, o sa mga taong akala natin ay may kapangyarihan na mag-angat sa atin. Ngunit sa huli ay itatapon at iiwanan din pala tayo kapag dumating na ang biktima ng ating mga maling desisyon. Pero ang katotohanan, kaibigan, habang ang mga tao at politikong inaasahan mo ay kayang-kaya kang iwanan sa oras ng kagipitan upang isalba ang kanilang sariling pangalan, may isang tunay na kaibigan at protektor na hindi ka itatapon, hindi ka gagamitin at hindi ka iiwan sa ere kailanman, kaibigan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang nag-iisang tagapagligtas na hindi naghahanap ng pansarili niyang pakinabang sa iyo, kundi siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay upang ipagtanggol ka sa iyong mga kasalanan at kapahamakan. Kung ikaw ay pagod na sa pagiging kasangkapan ng kasalanan at sa mga huwad na pangako ng mundong ito, isuko mo ang iyong puso at ang iyong nabasag na buhay sa kanya ngayon, kaibigan. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Savior at Panginoon upang makasumpong ka ng tunay na kanlungan at kaligtasan na hindi ka bibiguin magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon sa araw na ito na may pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga panahong nagtitiwala kami sa lakas ng tao, sa mga huwad na pangako ng mundo, at sa aming sariling mga maling diskarte. Nakita po namin ngayon na ang tao ay madaling mag-iwan sa ere, ngunit ikaw ay nanatiling tapat at laging handang tumanggap sa amin. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso, bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga takot at ang aming mga buong kinabukasan. Linisin niyo po at huwag niyo po kaming hayaang magamit sa anumang kasinungalingan. Pinapanalangin din po namin na ang kapayapaan at katotohanan sa aming pamalaan ay maghari. Maghari po nawa kayo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.